The Word of God is the truth. Masakit po ang katotohanan, pero pinalaya ka dahil sa katotohanan narinig mo. Amen? So, may 7 bagay na matututunan tayo dito sa ating talata sa Psalms 48:3. Amen? 7 bagay ang itinuturo sa atin ng Diyos dito, mga kapatid. So yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito, yung 7 bagay. And we know that number 7 in the Bible is very significant. Yan po yung tinaguriang number ng Lord. Parang ikaw, may paborito kang number. Tama? Si Lord din, ang marka niya, number 7. No? Ayan. So, unang bagay na matututunan natin, number 1. Ang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Amen. So, kilala naman natin ang Diyos. May sakit din ang anak ko. Delay ho yung delay po yung message ng comment sa akin. Ano sabi niya? Sino po ba dyan ang mabilis ang comment? May sakit din ang anak ko, si Boss Fox. Kagalingan po para sa anak ninyo, kapatid na Boss Fox, mula sa ating Panginoon. Paki-comment na lang po yung pangalan ng anak ninyo para masama na lang po sa personal prayer. Alam niyo mga kapatid, hindi ko kini-question kung kilala niyo ba ang Diyos. Pero nais kong sabihin sa inyo ngayong gabi, hindi lahat ng tao kilala talaga ang Diyos. Dahil hindi rin lahat tayo na tumatawag sa kanyang Panginoon ay kilala niya. Tama? Nakasulat naman yan sa Bible. Diba? Actually tayo, hindi talaga natin ganun kakilala ang Diyos kung wala tayong malalim na relasyon sa Kanya. Malalagay lang tayo sa category na acquaintance. Yung kalahati lang ang alam mo sa Diyos. Alam niyo kung ano yung signs na masasabi mong hindi mo talaga kilala ang Diyos? Dahil po sa doubt, dahil sa fear. Kasi kung kilala mo ang Diyos, kapatid, as in kilala mo ha? As in kilala mo talaga. Oh, 'di ba? Paulit-ulit, 'di ba? Hindi ka na magda-doubt at hindi ka na matatakot. Kasi kilala mo nga eh. And you know that God is great. Amen? So kung kilala talaga natin si God, walang rason para matakot ka, kabahan ka. No? Walang rason, kapatid. Walang rason para maging tumas ka. No? Para magduda at pagdudahan mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Walang rason. Alam niyo yung kanta sa Bisaya? Yung, walay rason nga dili ka pagasimbahon. Ewan ko kung alam niyo yan ha. Yung mga Bisaya lang kakaalam yan. No? Wala nga talagang rason na hindi natin dapat sambahin ng Diyos. Dahil dapat talaga natin siyang sambahin, kapatid. So yan ang rason ngayong gabi. Kung bakit nandito ka sa devotion na to. Dahil walang rason para hindi ka pumunta rito. Wala ka pwedeng ialibay sa Panginoon. Masakit ang ngipin mo, masakit ang ulo mo, masakit ang bewang mo, huwag kayong sumayaw. Hindi yon, no? Butas ang bulsa mo, your wallet is not feeling well. Walang rason para hindi tayo umattend sa gawain ng Diyos. Amen? Kung talagang kilala natin na dakila ang Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Buong barangay dinig po.
Delay talaga yung comment sa akin. Ngayon lang siya. Hayaan mo na yan. Yan, salamat. At naka-loudspeak tayo. Ayan, sa dalawang panel sa kabila. Magstay po tayo mga kapatid. Huwag tayong tumulat sa kanya. Hindi siya nagstay. Pumunta siya sa iba. Bad siya. Huwag nating tulang. Iniwan tayo. Huwag tayong mang-iwan. Lalo na kung para sa Panginoon. Amen. Yeah. The number 2 na matututunan natin dito sa ating pinag-uusapan, no? Dito sa ating pinag-uusapan ngayong gabi, ang kakontentuhan natin sa Diyos. So I do believe mga kapatid, na ang bawat isa sa atin dito, kahit tagilid ang budget, no? Minsan nga, Las Vegas. Alam niyo yung Las Vegas? Yun yung huling sasaingin. Last na bigas, no? Pero hindi pa rin tayo nababalisa. Kaya na nating timplahin yung ating mga emosyon. Amen? Dahil naniniwala tayo at nananampalataya tayo na kahit Las Vegas na yan kapatid, may paparating na Vegas. Tama po? And when you said contentment, God put it in your heart. It is an eternal treasure, kapatid. Eternal blessing, eternal thing, no? Na pinagkakaloob ng Diyos sa atin na hindi natin kayang ipagpalit sa mundong ito. When you learn to live your life with contentment, you will never be a warrior. You can always give your best smile to the world. When you wake up in the morning, you're going to say, "Thank you, Lord. This is the life that I'm dreaming of." You know what, kapatid? Let me tell you tonight. Tayo sa dati nating pagkatao, no? Traidor tayo sa mga buhay natin. Sinusumpa natin yung buhay natin. Ba naman itong buhay na to? Walang kwentang buhay na to. Malas. Malas na buhay na to. But you know what? Di mo lang alam na yung buhay na meron ka, maraming tao ang nananalangin na magkaroon ng ganyang buhay. Ganyang buhay na meron ka, tapos sasabihin mo lang walang kwenta yung buhay mo. Sasabihin mo na malas ang buhay mo. Don't you even know that there are lots of people around the world praying to God every day to have that kind of life that you are possessing, that you are enjoying? No? So let us stop that dilemma, mga kapatid. Now we are wasting our time murmuring about this life. Life is good and beautiful. Amen. Alam niyo ba yung slogan, yung team song ng PNP yan ngayon? No? So you have to start again, kapatid. Palitan mo yung declaration mo sa buhay mo. Always tell God that I love this life, Lord. That even if this is a rough road, this is a tough life, but still I want this life because this is your will. Amen? Pakaibigin natin ang buhay na ito dahil dugo at katawan ni Kristo ang kapalit para magkaroon tayo ng ganitong buhay, malaya na sa kasalanan. Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Yes! Diba? You know what? Kung tatanungin niyo ko, yung buhay ko ngayon, tapos tatanungin niyo ko, ikaw ba, pastora, gusto mo ba yung buhay mo? Alam naman namin yung buhay ng mga pastor. Ako. Oo, mayaman kayo sa langit, pero sa lupa, para lang kayong lisa. Di kayo nakikita. Kayo pa ang nasisisi. Kayo ang laging may kasalanan. No? But you know what?
I'll tell you kapatid, I want this life. Because I've made the very best decision sa buhay ko. I love my life and I always thank God for my life every day. That even if I'm passing through the valleys of death, sabi nga, I will fear no evil. Amen? Diba? So, kaya ba nating mahalin yung buhay natin ngayon, Sis Rain? Amen. Yun. Sis Jalen. Mukhang may ginagawa na. Amen po, amen. Ayun. Sis Erica. Amen. Wow. Sis Belle. Amen. Amen. Sis April. Yun lang. At si Argel. Maingay yata kila Argel. Sis Judith. Amen po. Thank you po. Amen. And Sister Mir. Ito, Amen, birthday amen. lang. Belated happy birthday, kapatid. Thank you po, Dalain mo. Pastora. New chapter ka na pala ngayon. Praise the Lord. Bagong taon. Fresh na fresh. Wow. Thank Amen. you po. Salamat sa Amen. Diyos. Kailangan masaya kayo pag nagbe-birthday kayo. It means God favored you. Another chapter, mga kapatid. Yung iba kasi, parang takot na takot sila madagdagan ng +1 yung edad nila, no? Hindi nila alam na, sabi sa Bible, teach how to number your days. No? Napakahalaga po na yung bawat araw natin, lalo na pag nagbe-birthday tayo, dapat talaga magpasalamat tayo sa Panginoon kasi hindi lahat ng tao nagbe-birthday. Merong mga tao, kapatid, na inaantay na lang alas 12 ng madaling araw ng hating gabi dahil magbe-birthday na siya, di pa umabot. Namatay ng 11:59. 1 minute na lang sana. No? And that is the reality of life. Kapag niloob ng Diyos na hindi ka na umabot, hindi ka na talaga aabot. Kaya let us live our lives by His will. Hindi live your life to the fullest. Standard ng mundo yon. So live your life by His will and with contentment. Amen? Amen. The number